Yeah. Sige. Proceed. Kasi tapos na yung time ni Oh. Senator Marcoleta. Yes po, Your Honor. Opo. Hindi Okay. nga, ipaliwanag mo. Bali po, Your Honor, kasi po di pa po nagsalita po yung misis ko na Hindi nga, ganito. Wala na akong time eh. Pinapunta ka niya ron. Kasi nandito kayo, nag-uusap kayo eh. O, kayong dalawang mag-asawa, punta kayo ron ng alas 9. Pumunta kayo. Sinabi mo niya, wala nang restitution. Noong una po, wala pong sinabing may restitution, pero nung sumunod po, yung panghuli po naming usapan po is may restitution, magkano daw po ang i-restitute namin. Tapos kakasuhan din po daw kami at hindi didiinan. Pero gusto ko po, Your Honor, na hindi na po muna magsalita ng dire-diretso kasi po yung huli po yung misis ko na nagsalita siya na hindi daw po kami kasama sa WPP. Yung natatandaan ko po yung huling hearing po dito ay nakulong po yung misis ko sa Davao. Samantalang meron naman pong nag-exist na project. Kaya natatakot po ako, Your Honor, na baka pag nagsalita na rin po ako, baka po sa susunod po ako naman po ang makulong. Kaya hindi na po ako magsasalita. Salamat po, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, point of order before the next. Yes, colleague. Senator Risa. Salamat, Recognize. Mr. Chair. Pwede po bang malaman kung tulad ng iniutos ng chair nung nakaraang hearing, nag-submit na po sina Mr. and Ms. Diskaya nung buong listahan nila, ledger ng mga proyekto nila kasama ang mga joint venture projects para sa mga taong 2016 hanggang 2022? Your Honor, nung nakalabas po ako, Your Honor, nung nakaraan po, ay hindi po kami pinapasok halos ng mga taga City Hall. Kasi po yung mga taga City Hall po, pinasarado po nila yung office namin. Kasi po, nirevoke po nila yung business permit po namin dahil sa kakulangan po ng occupancy permit. So, nakiusap po kami sa City Hall na sana po papasukin po yung mga taga Senate Sergeant at Arms at ayaw po nila papasukin. At ngayon po, wala na po kaming empleyado. Lahat po sila ay iniwan na po kami o yung iba po ay separated na po kasi sarado na po yung kumpanya namin. Ganun din po yung mga nangungumpahan sa office po namin na building na pinauupahan ay wala na rin po sila doon. Kanya-kanya na po sila ng sara. Mr. Chair, diretso lang po yung tanong ko pero hindi diretso yung sagot. Parang kanina, lahat po tayo physically naghitla dun sa sinabi ni Mr. Diskaya na parang sila pa yung nanakawan. I would like to request the good chair to please reiterate yung utos ng komite kina Mr. Diskaya. I-submit yung ledger na sinabi ni Ms. Diskaya noon, meron sila ng mga proyekto pati joint venture projects mula 2016 hanggang 2022. Huwag po nilang sisisihin ang City Hall. Hindi po yan kasalanan ng City Hall dahil subject yan ng utos ng Blue Ribbon Committee. Mr. Chair. Sabi rin po ng ating secretariat sa komite, nag-follow up po sila kina Mr. Diskaya last week. Pero hanggang ngayon po, 3:44 na po ng hapon. Almost 3 hours mula nung nagsimula tayo, hindi pa rin sila sumusunod sa utos ng Blue Ribbon, Mr. Chair. Your Honor, makikiusap po sana ako na baka para mas kumpleto po yung project list po na makuha ninyo, baka po pwedeng isubpoena na lang po ang DPWS kasi may copy naman po sila kasi wala na po kami talagang mga empleyado na mag-aasikaso. Ako po nakakulong sa Senate po, yung misis ko naman nakakulong sa Davao. Mr. So wala po kami mautusan, Your Honor. Mr. Chair, I will submit to the wisdom of the chair kung ano po yung pinakamabisang paraan. Ang hinahanap ko lang pong outcome ay mabigay ng mga ni na Mr. at Ms. Diskaya yung ledger nila na sinabi ni Ms. Diskaya mayroon sila nung mga joint venture and other projects nila mula 2016 hanggang 2022. Ewan ko ba, Mr. Chair, binabato pa nila sa DPWH yung responsibilidad sumunod sa utos ng Blue Ribbon, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. We'll try to resolve that issue. Thank you, Mr. Chair. Senator JB Ejercito is recognized. Just a quick manifestation, Mr. President, with the permission of Senator. Yes, go ahead. Well, Mr. President, ako hindi nagtataka bakit hindi tinatanggap sa Witness Protection Program itong mga Diskaya. Dito lang sa Senado, hindi na kayo nagko-cooperate. Ito'y patunay na mukhang hindi kayo qualified maging witness. Kung sa Senado, hindi kayo nagko-cooperate. Bakit kayo bibigyan ng puwang ng mga taga-WPP? For the record, Mr. President. Thank you, Senator JB. Thank you, Mr. Chair. Anyway, Mr. Chair, naalala ko po yung kasi na-focus masyado matagal yung pong notorious sa district office ng Bulacan. Pero equally,
notorious is the Mindoro, no? Kaya I would like to thank the chair na sa request ko noon pa na sana si naging regional director Gerald Pacanan ay patawag at nandito na siya ngayon, no? At I would like to take advantage of his presence dahil matindi rin yung nangyari sa Mindoro. Although yung lugar na yun, mga lugar na pinaglagyan ng mga flood control projects, nauhan, mga swampy, mga river town na kahit na gaano karami semento ang ubusin dyan, hindi yata mawawala talaga ang baha dyan. No? So yan ang base sa ating unang impormasyon. Siguro tanong lang natin muna si Yusek Bernardo. Total, nandito na si Yusek Bernardo. Sinabi kasi ni Congressman Toby Tiangco na mayroong scheme sa lower house tungkol sa bentahan ng projects. No? Pwede nyo i-confirm. Sa iyong pagkakaalam, maaari nyo bang ipaliwanag sa amin kung paano ito nangyayari? Kasi dito sa Senado, wala naman kami nabalta na modus na naglalako o nagbebenta ng mga proyekto. Sino ba ang mga nagbabuy and sell ng projects ito? Ito ba yung mga tinatawag na contractor? So anyway, kayo po admitted na sa Witness Protection Program. Baka maaari nyo na rin ilahad sa atin dito sa committee ito kung paano po yung scheme na ito doon sa paglalako at pagbentahan ng proyekto. Mr. Chair, may I be allowed to consult my lawyer po? Saglit lang po. Thank you po. Please consult your lawyer. Mr. Chair, if I may. Yes, PG Padulan. Sir, in answer to the question raised by good Senator J.V. Estrada, the question, J.V. Ejercito, the question refers to matters which are considered confidential at this time because we need to secure a written authority coming from the Secretary of Justice. But if the Secretary will allow and give that authority, Mr. Chair, we would like to request that it be done in an executive session, if possible. Probably if there will be a next hearing, I hope that you can already ask the Secretary of Justice, the authority, about this matter that I'm raising. Because this is very important because I think this will give us a better appreciation of the whole picture on how this scheme was really done. We'll do that, Mr. Chair. We will raise the matter to the Secretary of Justice and try to secure that authority from him. Can we secure the authority from the DOJ Secretary now? Because I also have questions to be addressed to Yusek Bernardo because we want to confront the others who were also implicated during the last hearing or hearings, namely Undersecretary Olivar, Maynard Ngu, and the others. So hindi maka-clarify dito sa hearing. You see, this is the first time that we have Yusek Olivar and the others, no? Including Ms. Carlene Yap Villa, nandito rin. So mawawala ng saysay yung hearing ngayon kung maghihintay at wala rito si Secretary Vida. Can we secure the authority from him now so we can ask questions pertaining to those people implicated earlier by Undersecretary Bernardo? We will do that, Mr. Chair. Thank we you. will get in touch with the Secretary of Justice May now, sir. before anything else, Mr. Chairman, contributory to what you are saying, dito po sa Blue Ribbon, lilinawin ko lang, this is in aid of legislation. Di porke may hinahanap kami nila Senator Ejercito na ang chairman namin ay tungkol sa mga listahan ni ganito at ni ganyan. We're not after personalities here. What we're after is a way to find a legislation that will prevent this from happening again. Over the years, it has happened. It has escalated into 2025.
So ang hinahanap po namin, sa tulong din po ninyo, makakita kami ng mga pamamaraan para mailagay natin, maisabatas natin na hindi na maulit ito. We're not after the names of people, personalities. Pag lumitaw, lumitaw. Pero ang inatanong namin, yung pamamaraan paano nangyayari ito upang wag nang mangyari muli. Ganun po yun. Salamat. We completely understand that, Mr. Chair, and that is the reason why we will get in touch with the Secretary of Justice. And also, with your indulgence, the only reason why we are bringing this issue of confidentiality is because it is cited in the law itself. And I believe that the witness who is covered is just mindful of the fact that it has penal sanctions if in the event disclosures are made without authority from the Secretary. We also understand. That's why you have to wait for that authorization. Yeah. Mr. Chair, dito na, hindi na executive. Mr. Chair, I just received word that the Secretary of Justice has given that verbal authority. The written authority will follow, so I think questions pertaining to the ones which Senator JB was asking earlier could already be answered. Okay, that settles it. Senator JB, you can continue. So, Yusek Bernardo can now answer the question given that the Secretary of Justice already gave the authority. Siguro pwede niyo nang sagutin kung totoo nga ba yung yung paglalako ng proyekto. Paglalako at pagbebenta ng proyekto. Yung buy and sell, no? Nangyayari ba yan sa Senado o doon lang sa kabilang bahay? Mr. Chair, ang pagkakaalam ko po, pagka po mayroong ganito, ay the proponent ask, of course, the help of the regional directors and district engineers about projects to be released in their own districts or regions. So after that po, meron pong pinaka-proponent at itatawag doon. Pagka po tinawag doon at sasabihin na ito yung may nag-release ng proyekto. So with that po, doon po nagsisimula yon. Kung sino yung nag-release, we respect po the authority of the ones who released the project. Na sinasabi po namin na siguro sila yung, kumbaga sila po yung nagpa-release ng proyekto, sila po yung may karapatan sa proyekto. So ganun po yung scheme noon na kumbaga, pagka po merong DE na kinausap or regional director, of course, I won't mention names po sa ganitong pamamaraan, but pag kinausap po sila, meron po mga lalapit na proponent dyan. At considering po na pagkamalayo po yung mga proponent, halimbawa, meron pong napagbigyan na contractor na malayo at meron po sa locality na gustong kumuha ng proyekto, yun po ang kinakausap po yung DE or yung director na sila na po ang gagawa doon. Yun po, ganun po, Mr. Chair. So ito po yung tungkol sa allocables, no? Kasi Yusek Bernardo, nung nakaraang hearing dito, doon lang namin narinig sa Senado yung allocables Si Senator Pangilinan, naalala ko, Senator Legarda, ng mga veterano na. Hindi rin nila alam kung ano yung ibig sabihin ng allocable at pinagpaliwanag pa namin si the late Yusek Cabral. So ito ba yung allocable na ito, yung termino na ginagamit lamang doon sa mga may distrito? Kung ano po yung pwedeng, yung allocable ba? Ito ba yung inaalok o ito yung pwedeng... Hindi ko alam kung ano yung allocable So tama po ba na itong termining ito confined to the other house sa mga contractors? Sa pagkakaalam ko po, Mr. Chair, yung pong tinatawag naming allocable started in 2022 when the new secretary was having problems about the releases of each district. Kasi nga po, wala pong basihan at wala pong kumbaga pattern kung paano po magre-release ng proyekto. So, yun nga po, that started with the formula of Yusek Cabral wherein she considered yung mga factors po na magde-determine po kung magkano talaga yung ma-release sa kada distrito. So yun po, pagka po sinabing allocable, the allocable of the engineering district po, yung pong kada distrito, bibigyan po nito ng corresponding allocation sa NEP na sasabihin po ng department, sasabihin po ng... But of course, it's after the meetings po ng RDC, projects are submitted as wish list, and then later on po, the planning will just tell us the operations kung magkano po yung pondo kada distrito. Dina-download po namin, and that will be the basis of submissions of every district or every region po. Salamat, Yusek Bernardo, kasi malaking bagay yan. Gaya nga nasabi ni Senate President Tito Soto, we are here in aid of legislation para nga hindi na maulit itong nangyaring modus. That's why we want to know
the modus itself para hindi na ito maulit muli. Si Engineer RD Gerald Pakanan. RD, Sir Pakanan, total nandito ka na rin lang, no? Nung mga presentation ni Governor Dolor, nandito kami, si mismong kilala niyo si Governor Dolor? RD? Good afternoon po, Mr. Chair and the distinguished honorable senators of the Senate. Yes po, I confirm I know Governor Dolor. Nakakausap niyo po siya dahil kayo po ang regional director naging provincial director ba kayo or RD na kayo ng Region 4B? I am the regional director po, Your Honor. So Mr. nakakausap niyo po siya? I confirm that nakakausap ko siya as a regional director of the Region 4B Kasi on po my official capacity po. Kasi nung hearing po dito, nag-present po siya, pinakita niya yung mga ghost projects at substandard projects, no? Particularly dyan sa Oriental Mindoro, sa Nauhan, na nabanggit ko kanina, ito ay talagang swampy, talagang siguro mas familiar ka doon na itong area to, talagang matubig, no? Do you confirm na itong area to talagang mababat matubig? Your Honor, can I confirm with my lawyer before I answer? Yes, Your Honor, I confirm that that particular river is really swampy and the flood is... Kumbaga kahit na anong lagay ng ilang semento ay buhos natin dyan, talagang hindi natin matatanggal ang baha dyan. Mismo alam ko, naalala ko noon, then Secretary of DOJ, si Ombudsman na, nagsabi na swampy town daw yung no, sa investigasyon nila, yung Nauhan. Tama ho ba? Senator JB, excuse me. Matanong ko lang, bakit ba kayo nakatalukbong? Hindi naman kayo testigo. Matanong ko lang, bakit po kailangan naka-hood kayo at saka nakatakip? Yes, Mr. Chairman, because this might set a precedent for all other witnesses we will call here. They will request that their faces be covered. He is a public government employee. Bakit siya nagtatago? And a resource person, not a witness. That was the question I was raising kanina, Mr. Chair. Hindi pala tayo nagkaintindihan. Bakit na nakatakip yung mukha ni Ginoong Pakanan? Akala ko naman, si Maria sa si Joy. Your Honor, it's my request po as the good chair stated a while ago for my protection po. And security po. Pero nasa kulungan ka na ngayon, you're in detention right now, di ba? Aren't you in detention already? Yes po, Your Honor. Mr. Chairman, I don't see the basis for his request. I do not see it as valid. How can he? Maybe he's protecting himself from shame. Baka nahihiya siya dun sa mga kasamahan niya o kung sino kaya ayaw maipakita yung kanyang Ano mukha. talaga ang dahilan bakit kayo nakatakip? Ako, nakita ko lang isang posibleng dahilan. Baka sa future mga police lineup, makilala kayo. Is that it? Or any other reason? The main reason, Mr. Chair, I am begging the indulgence of all the good senator for my protection since the case is still is already pending before the Sindigan-Bayan and there's no judgment over it. So I'll be incriminated by whatever action against me. So, natatakot ka na baka ito, public hearing, meron makakilala sa'yo at magreklamo pa laban sa'yo dahil nakilala ka? Ganun ba yun? No, Your Honor. In fact, Your Honor, andito po ako to honor your subpoena. Yeah, I know that. Opo.
ang tanong namin, hindi yung presence mo, bakit ka tama si Senator Pangilinan, ano? It could set a bad precedent. Baka lahat ng witnesses namin, resource person, nakatalukbong. At hindi namin papayagan, unfair yun. Your Honor, I will comply naman po kung ano po ang sasabihin. I think, ninyo. that's the ruling of the chair. Kindly expose your face. Please continue, Senator JB. Thank you, Mr. Chair. Gaya na kanina sabi ko, RD, no? RD Pakanan. Nagpunta rito si Governor Bonsudo, may presentation siya. Pinakita niya yung mga substandard at ghost projects doon sa region, or sa kanyang probinsya. At nagkausap daw kayo dahil yung kanyang ito nireklamo, ang sabi mo raw